Gulang mo pa rin yan. Sila pa rin ang nagpalaki sa'yo at kinasangkapan ng Diyos sa'yo. Ano ba ang kahulugan ng kasalanan? Unang Juan 3, versikulo 4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ayaw mo sundin ng kautusan, nagkakasala ka. Isa pang paraan kaya ka nagkakasala, yung 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pagka lumalabag ka sa kautusan, nakakagawa kang kasalanan. Pag alam mo naman yung mabuti, di mo naman ginagawa, kasalanan pa rin ang ginagawa mo. Tanong, yun bang magulang mo, mabuti ba na tulungan mo? Yung lalaki at babaeng pinagkakautangan mo ng loob na nagpalaki sa'yo, nag-aruga sa'yo, nagpuyat, nagtrabaho, etc. Dapat bang gawan yun ng mabuti? Sa lahat nga ng tao, utos gumawa tayo ng mabuti, pati sa kaaway Sa isjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Sa lahat gagawa ka ng mabuti, lalo na sa kasambahay mo sa pananampalataya. De utos yun. Sa kaaway ba gagawa rin tayo ng mabuti? Basahin natin ang 6:35 ng Lucas. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Ang Diyos nga mabait siya sa masasama at saka sa mga hindi mapagpasalamat. Nagpapaulan siya sa ganap at sa hindi ganap. Kaya ang sabi ng Diyos na mabait, dapat mabait din tayo. Kung yung kaaway, pinapagawa ng mabuti, yung magulang mo pa, magulang mo yun Ang isang tao, hindi lalaki kung walang nag-alagang magulang. Buti pa nga yung sisiw Basta't napisa yung itlog. Kahit wala nang magulang yon, mabubuhay yon. Yung isang sisiw, wag lang makakain ng daga o ng pusa. Pabayaan mo lang yung sisiw, kakalkal-kalkal mag-isa. Mabubuhay yung sisiw. Nakita ko yan, nag-alaga na ako ng manok Kahit wala na yung inahin. Kasi napisaan siya sa incubator Wala siyang nanay. Pero nabubuhay ang isang sisiw. Pero tao, walang nanay, ay nako, hindi ka mabubuhay. Wala kang tatay na mag-aaruga o kaya kahit tiyuhin o tiyahin o kung sino man na umampun sa'yo, hindi ka mabubuhay. Bagong panganak na bata, hindi mabubuhay yan ng walang magpapalaki. Walang magpapadede, walang mag-aalaga, hindi mabubuhay ang tao. Kaya pag palagay mo, nanay mo, tatay mo, masama para sa'yo. Hindi mo mahal. Dapat mahalin mo. Tumanaw ka ng utang na loob. Kahit sabihin mo pang masama sila, lumaki ka lang. Kahit nakatapos ka lang ng elementary sa pagsisikap ng tatay mo, utang na loob mo na yon. Kaya nga ako, nalungkot ako nung mabalitaan ko, isang iglesia dito sa ating bansa, napakayaman, napakapopular daw sila lang ang totoo. Tapos yung nanay niya, matanda na, tiniwalag pa. Hindi niya nilingap ang nanay niya. Mga anak na walang utang na loob. Alam nyo, may sumpa sa ganyang mga anak. Ito yung mga lahi ng mga taong sinusumpa ng Diyos. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. Masamang mga tao yung ganyan. Sabihin mo pang ang tatay mo lasenggo, babaero, ang nanay mo sugarol, etc. Magulang mo pa rin yan. Sila pa rin ang nagpalaki sa'yo at kinasangkapan ng Diyos sa'yo.
Kaya yung paggawa ng mabuti, kung sa kaaway, utos gumawa ka mabuti, sa magulang pa. Huwag kayong mag-atubili na tumulong sa magulang. Pag nag-asawa ka, kinasal ka, ikinasal ka na sa pamilya ng asawa mo. Mamahalin mo na ang magulang ng asawa mo, mga kapatid, mga pinsan, mga bayaw. May obligasyon ka na. Lumalawak ang obligasyon ng isang nag-aasawa. Ang pagtulong sa magulang at paggawa ng mabuti, hindi lang sa kapwa-tao na mahal mo, hindi lang sa mga taong kilala mo, kundi pati sa mga kaaway mo ay utos ng Diyos ng Biblia. Magulang mo pa rin yan. Sila pa rin ang nagpalaki.